Kung susubaybayan mo ang mga kontrobersya sa Pilipinas nitong mga nakaraang taon, isa sa mga pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa balita ay si Cassandra Leong. Sa unang tingin, mahirap isipin na ang isang batang babae na tila sosyal, maamo ang mukha at nasa early 20s lamang ay maiuugnay sa isa sa pinakamalaking iskandalo ng human trafficking at online scam operations na nadiskubre sa bansa. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, mas maraming detalye ang lumalabas at mas nagiging komplikado ang kwento. Si Cassandra Leong, na madalas tawaging Cassie ng kanyang mga kaibigan at kakilala, ay ipinanganak noong Mayo 23, 2000 sa San Juan, Metro Manila. Lumaki siya sa isang Chinese-Filipino environment kung saan normal ang negosyo, investment at pakikipag-ugnayan sa mga business network. Ang kanyang ama ay si Richard Ong Chow, isang naturalized Filipino, habang ang kanyang ina naman ay si Ying Xiali, isang Chinese national. Dahil dito, lumaki si Cassandra na may koneksyon sa parehong Filipino at Chinese communities, isang bagay na kalaunan ay naging mahalaga sa kanyang papel sa kontrobersyal na industriya ng Pogo. Sa mga unang taon ng kanyang adulthood, hindi naman agad lumitaw ang anumang kontrobersya sa kanyang pangalan. Katulad ng maraming kabataang negosyante, sinubukan niyang magtayo ng ilang maliliit na negosyo. May mga ulat na nagbukas siya ng milk tea shop sa San Juan, isang aesthetic clinic sa Pampanga, at ilang cafe na target ang social media crowd. Sa Instagram at ibang platforms, makikita ang lifestyle na parang pang-influencer. Cafe openings, business photos, travel pictures, at mga larawan kasama ang mga kaibigan. Pero sa likod ng imahe ng isang batang entrepreneur, may mga koneksyon na unti-unting nagbubukas ng mas malaking kwento. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ang pangalan ni Cassandra Leong ay unang naging malaking usapin nang lumabas na siya pala ang may malaking bahagi ng Whirlwind Corporation, isang kumpanya na nagmamay-ari ng lupa kung saan itinayo ang Lucky South 99 Compound sa Porac, Pampanga. Ang compound na ito ang naging sentro ng isa sa pinakamalalaking Pogo raid sa Pilipinas. Dito nagsimulang magtanong ang publiko, paano naging majority shareholder ang isang 24-year-old sa kumpanyang may hawak ng napakalaking property at operasyon. Ayon sa mga dokumentong lumabas sa investigasyon, may hawak siyang humigit kumulang 58% shares sa Whirlwind Corporation. Ibig sabihin, sa papel, siya ang may kontrol sa kumpanyang nagmamay-ari ng lupa kung saan nakatayo ang isang multi-billion peso operation. Sa mga pagdinig sa Senado, ilang mambabatas ang direktang nagtanong kung ano talaga ang kanyang papel sa kumpanya. Isa sa mga pinakamatapang na nagtatanong ay si Senator Risa Hontiveros, na kilala sa kanyang matinding pagtutok sa human trafficking at organized crime. Sa hearing, madalas na tahimik si Cassandra. Minsan umiiyak, minsan tumatangging sumagot at ginagamit ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Ngunit may isang detalye na lalong nagpataas ng interes ng publiko. Inamin niya na ang kanyang boyfriend ay si Wesley Guo, ang kapatid ng dating Bamban Mayor na si Alice Guo. Ang pangalan ni Alice Guo ay naging sentro rin ng isang malaking kontrobersya matapos madiskubre ang mga koneksyon niya sa Pogo operations sa Bamban, Tarlac. Dahil dito, lumitaw ang posibilidad na ang dalawang Pogo hubs, ang nasa Bamban at ang nasa Porac, ay maaaring konektado sa isa't isa. Habang lumalabas ang mga detalyeng ito, isang malaking operasyon ng gobyerno ang isinagawa. Noong June 2024, sinalakay ng mga otoridad ang Lucky South 99 Compound sa Porac. Ang kanilang natuklasan ay hindi simpleng opisina ng online gaming. Sa loob ng compound, natagpuan ang daan-daang foreign workers na karamihan ay galing sa iba't ibang bansa sa Asia. Ang ilan sa kanila ay nagsabing sila ay biktima ng human trafficking, inalok ng trabaho, ngunit pagdating sa Pilipinas ay kinumpiska ang kanilang pasaporte at pinilit silang magtrabaho sa scam operations. Mas nakakagimbal pa ang ilang natuklasan sa loob ng compound. May mga silid na sinasabing ginagamit para sa parusa sa mga empleyado na hindi nakakaabot sa kanilang quota sa scam operations. Nakakita ang mga investigador ng mga kagamitan
tulad ng posas, tasers, baseball bats, at iba pang bagay na pinaniniwala ang ginagamit sa physical punishment. May mga testimonya rin mula sa ilang biktima na nagsasabing sila ay pinapalo, kinukuryente o pinipilit magtrabaho nang halos walang pahinga kung hindi nila naaabot ang target na halaga ng perang kailangang makuha sa mga biktima ng scam. Ang mga scam na ito ay kilala bilang pig butchering scams o love scams, kung saan ang mga scammer ay nagpapanggap na romantikong partner online para makuha ang tiwala ng biktima at kalaunan ay mahikayat silang mag-invest sa peking cryptocurrency platforms. Habang lumalabas ang mga ebidensya, unti-unting napunta ang spotlight kay Cassandra Leong. Bilang authorized representative ng Lucky South 99 at majority shareholder ng kumpanyang nagmamay-ari ng lupa, mahirap para sa mga investigador na tanggapin na wala siyang alam sa mga nangyayari sa loob ng compound. Ngunit sa kanyang depensa, sinabi ni Cassandra na hindi siya ang tunay na nagpapatakbo ng operasyon. Ayon sa kanya, siya ay nagtatrabaho lamang para sa kanyang ninong na si Duan Renwu, isang dating Chinese police officer na umano'y tunay na nasa likod ng negosyo. Dahil hindi raw marunong mag-English o Tagalog si Wu, siya ang ginamit bilang tagapamagitan sa pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno. Sa madaling salita, ayon sa kanyang depensa, siya lamang ang front. Ngunit para sa maraming mambabatas, hindi sapat ang paliwanag na ito. Kung siya ay simpleng front lamang, bakit siya ang may hawak ng majority shares? Bakit sa kanya nakapangalan ang ilang bank accounts at dokumento ng kumpanya? Ang mga tanong na ito ay nananatiling bahagi ng misteryo. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas lumalalim din ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Kabilang dito ang qualified human trafficking, isang krimen na itinuturing na non-bailable sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Kapag napatunayang guilty, maaari itong magresulta sa habambuhay na pagkakakulong. Bukod pa rito, may mga investigasyon din na may kinalaman sa money laundering dahil sa bilyong pisong transaksyon na dumaan sa mga kumpanyang konektado sa Lucky South 99 at Whirlwind Corporation. Ngunit ang isa sa pinakamisteryosong bahagi ng kwento ay ang kanyang pagkawala. Matapos ang ilang buwan ng investigasyon at pagdinig sa Kongreso, nakalaya si Cassandra mula sa detention dahil wala pang inilalabas na warrant of arrest sa panahong iyon. Pagkatapos nito, bigla na lamang siyang nawala sa radar ng mga autoridad. May mga ulat na nagsasabing maaaring nakalabas siya ng bansa gamit ang mga illegal exit routes sa Southern Philippines. May mga teorya rin na posibleng nakarating siya sa Malaysia, Indonesia o Japan. Ang iba naman ay naniniwala na maaaring nakabalik na siya sa China gamit ang ibang identity o travel documents. Hanggang ngayon, nananatili siyang isang fugitive. Naglabas ang Interpol ng red notice laban sa kanya na nangangahulugang maaari siyang arestuhin sa anumang bansa na miyembro ng Interpol kung siya ay matunton. Nag-alok din ang Department of Justice ng reward para sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon na magreresulta sa kanyang pagkakaaresto. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, nananatiling palaisipan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nahuhuli. May mga nagsasabing maaring may makapangyarihang protektor sa likod niya. May iba namang naniniwala na siya ay isa lamang maliit na bahagi ng mas malaking international network ng scam syndicates. Kung totoo man ito, maaring hindi lamang siya ang may alam sa buong operasyon. Sa huli, ang kwento ni Cassandra Leong ay hindi lamang tungkol sa isang batang negosyante na nasangkot sa kontrobersya. Ito ay kwento rin ng kung paano gumagana ang mga modernong scam syndicates, kung paano ginagamit ang mga front personalities, at kung paano nakakapasok ang transnational crime sa iba't ibang bansa. At habang patuloy siyang pinaghahanap ng mga otoridad, isang tanong ang nananatiling bukas. Si Cassandra Leong ba ay isa sa mga mastermind ng operasyon o isa lamang mukha na ginamit ng mas malalaking personalidad na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalantad? Habang hindi pa siya nahuhuli, patuloy ring nabubuhay ang mga haka-haka, teorya at kontrobersya na bumabalot sa kanyang pangalan. At marahil, sa likod ng kwentong ito, may mas malalim pang katotohanan na hindi pa ganap na lumalabas.